Kasama, puntahan natin si Attorney Greg Pua Jr. Attorney, live po kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Rajuman Lourdes po ito. Good afternoon po, sir. Hi, good afternoon po, Ma'am Lourdes. Magandang hapon din po sa lahat po ng nakikinig po sa inyo. Nalulungkot lang ho tayo. Ito na naman, road rage. At sa init ng sitwasyon ba? Or gusto nila lagi silang hari sa kalsada? Nagkakindatan lang? Nagtutuka ng baril? Nagpaputok? Sir, ano po ang inyong pinakahuling desisyon dito po sa nangyaring road rage sa mga sangkot ho dyan sa Antipolo City? Attorney Pua? Opo, ang ginawa na po natin dito, Ma'am Lourdes, ay nagpadala na po tayo ng subpoena at show cause order po doon po sa mga involved parties. Hindi lang po doon kay Mr. Bautista na nabaril, pero kasama rin po si Mr. Peter Guzon at Patrick Guzon para po maipagpaliwanag ano po yung nangyari doon sa incident na yun before po ng mga napapanood po natin dito sa video. Okay, attorney, ano ho ba yung kahalaga ng subpoena at show cause order na sinasabi po ninyo? Lagi naming naririnig ito kapag mayroong kamote driver o rider. Ano po ba ito? Opo, ito po Ma'am Lourdes, this is giving the parties the due process which is required by no less than our constitution po. Pinagpapaliwanag po natin sila kung bakit po hindi dapat ma-revoke ang kanilang lisensya or hindi po masuspinde ang kanilang lisensya. In the meantime, pending po, pagka-issue po namin ng mga show cause order po, pwede rin po namin masuspinde yung mga lisensya ng period not exceeding 90 days. What if hindi sila tumugon sa mga ipinadala niyong communication? As long as we can show po na natanggap po nila at hindi po sila nag-appear sa araw na ating inilagay sa show cause at hindi rin po sila nagpadala ng sagot within the deadline we gave them, re-resolvehin po namin ang kaso, ang administrative proceeding regarding the cancellation or suspension of their driver's license. Okay. As of this moment, may license pa sila? As of this moment po, wala na po kasi po sinuspindi po natin yung kanilang mga lisensya. Lahat po ng involved, hindi lamang po yung namaril? Yes po. Okay. Sugatan ho kasi yung iba. What if hindi ho sila makarating sa inaasahan yung deadline? Dahil nga po yung iba nasa ospital, yung iba kagagaling lang sa ospital. Opo, hindi naman po kailangan mag-appear kung talagang inevitable po na hindi sila makapag-appear po sa amin. Yung sagot po nila ay tatanggapin po namin. Ganon naman po sa ating administrative due process. There's no need, it is not mandatory to have a hearing. So kung sumagot po sila, ipadala nila yung sagot nila through their lawyer or through their authorized representative, amin pong iko-considera yun sa pag-resolba ng kaso. Okay. Nakadepende sa sagot, hindi po sa kanilang violations? Ipagpapaliwanag po natin, nakita po natin na may possible violation po sila doon, ipagpapaliwanag natin sa kanilang panig to determine yung ano yung liability nila at kung ang lisensya nila ay dapat bang ma-retain or hindi. Swerte rito, sir. Sorry, attorney, yung mga may pera, di ba, sasabihin lang nila, okay lang, kaya ko man naman kumuha ng driver, di ba? Kaya niya kumuha ng driver, okay lang kahit wala akong lisensya, pero paano yung hanap buhay niya pag mumotorsiklo? Opo. Yun po, amin din pong mga kinukonsidera po yan sa pagre-resolba ng ating kaso. Yung epekto naman po nito doon po sa mga respondents natin na subject for revocation or suspension of driver's license. Attorney, vis-a-vis. Sabi niyo po pending na. Simula ba yung kahapon pending na or ngayong araw? Until when? Ngayon lang po natin na ipadala yung show cause po. In fact, pinuntahan nga po natin sa kulungan si Mr. Bautista. Doon po natin isinerve ang show cause order at ang hearing po ay sa April 4, sa Biyernes po. Okay. So ngayon, until when po na-suspended yung kanilang lisensya, attorney? 90 days po. Upon receipt po nung show cause po. Tapos within that period of 90 days, amin na pong didesisyonan yan kung dapat bang i-revoke na ang lisensya or
or isuspend ng more than 90 days. Attorney, kayo ho ba pwede naming tanungin kung meron ho kayong nakuha din? Ano ba talaga ang nangyari? Kung sa tingin nyo, sino ho ba yung responsible or may problema kahapon? Opo, Ma'am Lourdes, meron po tayong mga nakita kami, nagbabase lang din po kami tayo sa video. Marami din po tayong nakita video beforehand. Meron din pong iba't ibang sources po ang ating nakuha. Pero sana po hindi na muna po ako magbigay ng ating comment doon po sa nakita natin sa video. Baka po kasi lumabas ang judgment natin. Gusto natin makita natin yung mga ebidensya o sagot ng mga both parties, Ma'am Lourdes. Attorney, kapag ganito, kapag ganito ho ba talagang panahon na tag-init, mainit din yung ulo ng mga motorista? Di ba? Hindi. Oo nga, Ma'am Lourdes sana nga po, yan na nga po ang ating napaalala sa ating mga nagmamaneho po ay naku po, at magbaon po tayo lagi ng napakahabang pasensya dahil yung bawat action po natin, alam naman po natin ngayon, lahat po ng parte ng mundo ng Pilipinas ngayon, meron na pong video. So yung action po natin, maaring magbago ang ating buhay dahil sa action natin. So magbaon po tayo dahil ang lisensya po ay pribilehiyo lamang na ibinigay ng LTO sa atin. At yan po ay pwede po namin bawiin, i-revoke or i-confiscate anytime we find that there is a violation of our existing traffic laws. Oo. Alam mo, attorney, may isa rin po akong ihirit. No, I don't know bakit ang daming motorista, hindi po nila alam yung power, kapangyarihan ng pedestrian lane. Oo. Opo. Nung nakaraan lang, nasa pedestrian lane, namatay pa siya. Opo. Opo, yun naman po dahil nagpapasalamat po tayo, Ma'am Lourdes, dito sa power of social media, of course, and then sa inyo po, sa amin na ating mga kaibigan po sa media, katulad po ninyo, dahil every time po na may nire-report po sa amin na ganyan, it may look small for them po, pero hindi po namin yan tinitigilan. Talaga po sinusokos namin pag nakita po namin na may violation. Meron po tayong sinokos, di ba? Na kung maalala nyo, yung nakaparada lamang sa gitna ng motor. Oo nga, pati yung parang siya, yung parang hayop siya sa gitna ng kalsada, parang kagamba, ano ba yun? Pang TikTok niya yata yun, loko-lokong yun. Opo, hindi po natin lahat po yan, Ma'am Lourdes, ano po namin yan, pinagpapaliwanag namin lahat yan. Hindi lang po yan, Ma'am Lourdes, meron din pong dumidiretso sa amin, hindi na pinopost sa social media, dumidiretso sa amin, talagang pinagpapaliwanag po namin lahat ng nakikita po natin na may traffic violation. Kaya okay lang po na yung mga nakikinig sa atin may nakitang pwedeng i-report, pwede sa social media po ninyo? Opo, Ma'am Lourdes. Opo, hinihikayat nga po namin ang ating mga kababayan dahil alam naman po natin sa laki na po ng Pilipinas, iilan lang din naman po ang ating mga traffic enforcers. Malaking tulong po sa amin ang pagre-report ninyo ng mga violations na nakikita niyong violation through our social media, Facebook. I-send nyo lang po sa amin yan. Makakaasa po kayo na amin pong a-actionan agad yan. Attorney, maraming salamat sa oras at kami po ay patuloy pong makakaasa ho sa inyo at nakikiisa rin sa mga programa po ng LTO. Thank you, Attorney. Ma'am Lourdes, may dagdag ko lang po. Go ahead, sir. May dagdag ko lang. Kung mag-report po kayo sa amin, kahit hindi po kayo magpakilala, kahit anonymous lang po kayo, kahit anonymous lang po kayo, pag may video kami or picture na nakita kami na may violation, a-actionan po natin. Ay, that's good, attorney, kasi minsan natatakot di ba? So okay po pala kahit anonymous lang. Yes po, Ma'am Lourdes. That's good. Attorney, salamat. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Salamat po. Magbuhay po kayo, Ma'am Lourdes. DZXL